Magsitayo po ang lahat.
Magandang hapon po sa kanilang lahat, my dear brothers and sisters. Sa yugtong ito, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagagalak at ang sambayanan ay natutuwa dahil mayroong dalawang taong nagkaroon ng tapang, nagkaroon ng lakas ng loob na handang magpahayag ng kanilang pagmamahalan sa isa't isa sa harapan ng dambana ng Panginoon sa katauhan ni Francis III and April Rosette. Palakpakan natin silang dalawa. Welcome sa inyo, brother. Welcome. Tayo ngayon magsimula ng banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang ito ng pag-iisang dibdib nila Francis and April Rosette, aminin natin ating mga kasalanan at kumita ng kapatawaran sa pong may kapal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawante na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong itinalaga ng pag-isang dibdib ay maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na sambayanan. Sa pinagdurugtong na buhay ni na Francis III and April Rosette, na ngayon ay umako sa banal na tipan ng kasal, naway mangingibabaw ang ipinahayag nilang pagmamahalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Heneses. Sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at pinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o maila. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya pinatulong ng Panginoon ang tao. Samantalang naihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinahilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kaniyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat taong sa Panginooy may takot. Ang maalab na adhikay sumusunod sa kaniyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kaniyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ng asawa ay parang ubasan na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Ang sinuman kong Panginoon ay kusang susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin, at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem.
Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may mga Parisiyong lumapit kay Jesus at tinangkang siliwin siya sa pamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba niyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nila lang sila ng may kapal lalaki at babae? At sinabi dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Frances and April Rosette. Sa perspektibo ng simbahan, hindi pa po ang nagkakasal sa inyo. Kung hindi kayong dalawa ang mag-aalay ng inyong pagmamahalan sa Panginoon. Kaya ako'y nagiging isang witness lang. Primary witness sa inyong pag-aalay ng inyong pagmamahalan sa Panginoon. Kaya, ang Panginoon ay magbibigay sa inyo ngayon ng napakahalagang biyaya. Ang biyayang ito ay tinatawag na sakramento. The sacrament of marriage. Okay? Ang sakramento ay isang biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Okay? Ano pong ibig sabihin ng sakramento? Tayo ay nagiging kawangis. Okay? Kayong dalawa, exclusive sa inyo, ay naging kamukha. Okay? Concrete, living symbol ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang sambayanan. At ang pagmamahal na iyon ay tinatawag na simbahan. Kaya yung pagmamahal yung dalawa ngayon, nagiging sakramento, naging kamukha din kayo ng pagmamahal ng Diyos sa sambayanan at ang tawag din sa inyo ay simbahan. Kaya kayong dalawa ngayon ay nagsisimulang magtatag ng isang simbahan na tinatawag na domestic church. Kaya sa yugtong ito, napakahalaga po, napakahalaga yung inyong sinsirong pag-aalay ng inyong pagmamahalan sa isa't isa sa Panginoon. At hindi magtatapos dito. Ito po ay simula lamang. Simula ng inyong paglalakbay sa mundong ito. Tungo saan? Sinasabi nga ni San Agustin ng pagmamahalan ng dalawang tao must be binded by commitment. Anong ibig sabihin ng commitment? Kung si tinanong, ay sabi niya, I'm not going to define to you what commitment is, but I'm going to describe to you what commitment is. At ano po yung description ng commitment niya? Dalawang tao, hawak kamay, naglalakbay in one mind and one heart towards a particular direction. Walang mauna, walang mauhuli. Kaya yung dalawa ngayon, naglalakbay towards a particular direction. What is that direction? Tungo sa pagiging pamilya ni Jesus
Maria at Jose, na tinatawag Holy Family. Kaya kayong dalawa ngayon ay nagdalakbay, inaalay nyo yung pamilya nyo, inaalay nyo yung pagmamahal nyo sa isa sa Panginoon, kaya kayong dalawang simula ay naglalakbay tungo sa kabanalan. Kaya wag niyong dagtaan. Kaya napakaganda kasi sinasabi ni St. Paul, marriage is so beautiful. Wag niyong dagtaan, wag dumihan. Ano lamang makapagpadumi nito? Yun pong mga ugali na hindi na ayon sa ugali ng Diyos. Kasakiman. Walang tiwala sa isa't isa. Kasinungalingan. Hindi nagsasabi ng totoo. Yun po yung mga dahilan na mawala yung presensya ng Diyos sa pamilya. Kapag maghari po yung hindi ugali ng Diyos sa buhay natin. Sa aking pag-aaral at pagbabasa tungkol sa relasyon ng pamilya, napakahalaga po yung ito, halimbawa, mag-anniversary kayo or month-sary or week-sary, magbibigay ka ng halimbawa, kotse, gano'n, isang ano lang, anniversary, halimbawa. Yun po ay mahalagang bagay. Subalit hindi po yan ang nagpapatibay sa inyong relasyon. Ang nagpapatibay po sa inyong relasyon, ano yun? Yung pang-araw-araw na mga maliliit na bagay na ipinahayag mo, yung sinasabing flickers of love, yung mga maliliit na nagbibigay sa atin ng pagmamahal. Na makikita mo na isang tayo nagmamahal sa iyo, yung ginagawa mo, Francis, yung inaayos-ayos mo yung kanyang damit, yung kanyang yun yung mga malilit na bagay. Na may hindi mo lang gagawin yan dito dahil may nakatingin. Kung hindi ay halimbawa naglalabaw, ayusin mo yung ikaw magtutupi. O kaya, yung mga maliliit na bagay, yun pong nagpapatibay sa relasyon. Hindi yung kotse na ibinigay mo. Yun ay mahalaga. Kaya lang, ang napakahalagang nagpapatibay sa relasyon pang-araw-araw. Pagising sa umaga, pagising halimbawa ni April Rosette, mayroon na siyang juice o mayroon na siyang gatas. So, di ba pang-araw-araw napakahalaga nun? O kaya pagising ni Francis Rosette, mayroon na siyang breakfast. So, yun po mga maliliit na bagay. Kahit yung pagbukas ng pintuan o pagbigay ng upuan or pagkuha ng unan or paglagay ng kumot, halimbawa mo nakatulog siya at hindi nakapagkumot, lagyan mo ng kumot, yun po yung mga maliliit na bagay na magpapatibay sa inyong relasyon. Kapag wala yan, mawawala din. Dahil kailangan yung ginawa ng Diyos sa atin, kaya kayong dalawa'y nagmamahalan, dahil sa pamagitan ng Diyos na nagbibigay sa atin ng pagmamahal sa bawat isa. Yung pagmamahal natin ang gagaling sa Diyos. Subalit, yun ay mawawala. Yung pagmamahal na iyan, kapag hindi natin makultivate at manuris ng mga maliliit na bagay na nagpapahayag ng pagmamahal. Dahil yung salitang pagmamahal ay hindi mo makikita. Anong ginawa ng Diyos? Ginawa niya ng laman. The Word. Ano yung Word? Love. The Word became flesh and dwelt among us and live among us. That is Jesus, makikita natin. Ginawang konkreto yung salitang pagmamahal. Kaya kung pag nagmamahalan kayong dalawa, gawin ng konkreto. Dapat makikita. Hindi po pwedeng I love you. Pag alis mo halimbawa papuntang trabaho, Francis, at sabihin mo kay Rosette, April, I love you. Tapos bumalik kay bandaling araw na, the following day. At lasing pa. Wala tayong magagawa dyan. Di ba? Nasaan yung I love you mo? Ibig sabihin, wala yon, nakalutang. Kailangan.
dapat makikita. Dapat sa pang-araw-araw na buhay, naging konkreto yung pagmamahal natin. Hindi lang nakalutang. Yun po yung magpapatibay sa inyong pagmamahal. Yun po yung laging ginagawa ng Diyos sa atin. Lagi na tayong ginagabayan. Mga mamalit na bagay, mga malit na biyaya binibigay sa atin upang maging matibay yung ating pagmamahalan sa isa't isa. Ang pinakamahalaga, last, kasi kayong dalawa ngayon ay naging simbahan na. Yung simbahan ni Kristo, sinabi niya, walang makakigiba. Kaya nga sinasabi niya, kayong dalawa ay nagiging isa. Yung parang tubig, lagyan mo na, yung asin, ilagay mo sa tubig. Yung ganun na kayong dalawa ngayon. Yung asin nilagay sa tubig. Wala na. Hindi na kayo dalawa, kundi isa. At kailangan malalaman nyo na sa pag-aalay nyo ng inyong pagmamahalan sa isa't isa, kayo ay nagiging isa. Ikaw, Francis, ay nagiging kaisa kay April Rosette. Kay April Rosette lamang. Wala nang iba. Ganon din ikaw, April, kay Francis the Third. Kay Francis lamang. Wala nang iba. Yan napakahalaga. Yan, maniwala sa sakramentong ito. Napakaganda po. Hindi magigiba yung pagiging isa nyo kapag lagi nyo sinusunod si Jesus. Anong ginawa ni Jesus sa simbahan? Nag-alay ng kanyang buhay para sa simbahan. Kaya kayong dalawa ngayon, hindi magigiba. Walang makagiba sa inyong pagmamahalan. Lagi kayong buo. Kapag ang bawat isa sa inyo ay katulad ni Jesus, handang mag-alay ng kanyang sarili, handang magsakripisyo ng kanyang sarili para sa kanyang minamahal. Yun po ang ginagawa ni Jesus. Kaya nga dapat lagi natin kasama si Jesus upang lagi tayong maalaala yung kanyang ginawa sa atin. Kaya nga sinasabi, a family that prays together stays together. Dahil doon ang magpapatibay sa atin yung ugali ng Diyos na ibinahagi natin sa bawat isa sa atin upang lagi tayong kamukha ng Diyos, naglalakbay tungo sa kabanalan. Intindihan, Francis, intindihan. Inanganyahan po yung magsisindi ng kandila. Inanganyahan din pong magstayo ang mga ninong at ninang, magulang po ng ikakasal. Francis III and April Rosette, tayo po ngayon ay dumako sa ritual ng pag-iisang dibdib. Minamahal kong Francis III at April Rosette, sa binyag at kumpil, nakisa kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon. At sa pagdiriwang ng huling hapunan, mulit-mulit kayo nakisalo sa pag ng kanyang pagmamahal. Ngayon na may kusang loob na kayo dumudulog sa sambayanang ito at tumihiling ng panalangin upang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay pagtibayin ng Panginoon. At kayo naman, mga kapatid, mga magulang, mga kamag-anak,
Mga ninong at ninang ni Francis III and April Rosette, inanyahan ko kayong sila'y ipanalangin at bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating sambayanang Kristiyano. Francis III and April Rosette, hinihiling ko ngayon na buo ninyong katapatang ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. April Rosette, bukal ba sa iyong loob ay yung pagparito upang makaisang dibdib si Francis III na iyong pakamamalit paglilingkuran habang buhay? Yes, Father. Francis, bukal ba sa iyong loob ay yung pagpaparito upang makaisang dibdib si April Rosette na iyong pakamamalit paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Francis and April Rosette, nakahanda ba kayong gumanap sa iyong pananagutan sa simbahan at sa ating bayan na umaasang inyong arugain ang mga supling o mga anak na ipagkakaloob ng pong may kapal sa inyo at upang sila palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Opo, Father. Opo, Father. So, Francis III and April Rosette, sa harap ng Diyos at ang kanyang sambayanan, pagdaupin niyo yung mga palad at ipahayag niyo yung mithiing magtipan sa banal sakramento ng kasalyan. So, Francis III and April Rosette, sa muli, hinihiling ko sa inyo na buo niyong katapatang ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. April Rosette, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Francis III na narito ngayon alinsunod sa batas at mga lintuntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa Kanya ng iyong sarili bilang Kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Francis III, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay si April Rosette na narito ngayon alinsunod sa batas at makalintuntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa Kanya ng iyong sarili bilang Kanyang asawa? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Ama namin, kami po ay inyong loobing magkaisa ng kalooban damdamin mula ngayon sa kaginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kaansugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibig at binabasbasan ang inyong pagtataling puso na inyong pinagtipan. Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu. Amen. So Francis and April Rosette, ngayon po ibasbasa natin ang inyong singsing at aras. Ama naming mawain basbasan at kupkupin ang inyong mga lingkod na sina Francis III at April Rosette, pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayan sinasagisag na mga aras na ito sa pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Inuluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, basbasan mo at lingapin ang iyong mga lingkod na sina Francis III at April Rosette. Pagindapatin mo na silang magsusuot na mga singsing na ito ay maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang maling na katapatan. Inuluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. April Rosette,
Kailanman, hindi kita pagtataksilan. Isuot mo at pagkaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, Espiritu Santo. Amen. Francis, kailanman, hindi kita pagtataksilan. Isuot mo at pagkaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. April Rosette, kailanman hindi kita bababayaan. Ibibigay ko sa iyo ang mga aras na ito na tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at sa ating mga anak. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Francis, tinatanggap ko ang mga aras na ito at nangangako na magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Brothers and sisters, tanggapin po natin ang mga bagong kasal na sina Francis at April Rosette ng masigabong palakpakan. Salamat po sa mga magulang, sa ninong at ninang, pwede na po magsiupo. Dadako na po tayo sa pag-aalay. Nanyayahan po na lumuhod yung bagong kasal. Tinatawagan po yung maglalagay ng belo. Maglalagay po ng kondom. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ka mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aangin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, iyong pagdamutan at tanggapin ang aming mga handog para sa pag-iisang dibdib ni Francis at April Rosette. Ang pag-ibig mong kanilang tinataglay, luubin mong kanilang may handog sa iyo sa kanilang pagmamahalan araw-araw sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ay kaming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ang iyong bagong tipan sa iyong sambayanan ay naghain sa amin ang iyong buhay at pagkipag-ugnayan bilang mga kasalo sa iyong kadakilaang walang hanggan. Sa dakilang pag-ibig na hain ng iyong anak, pinagbubuklod mo ang mga magsing-ibig upang sa pagsasama hanggang panahoy mailahad ang iyong katapatan at pagmamalasakit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubudyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang mukalang tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, ang banal na mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong si Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati ninabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ni hahandog para sa inyo. Ganyan din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago tulanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbuni natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming manarapat at tumayong sarap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kang magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay magkuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo simbahang naganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco ng aming Papa, ni Rinaldo ng aming Obispo, tanang mga kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloy sing kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Mariana ng Diyos, kaysa ng kanyang
kabiyak na puso na si Senyor San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, kaysa ng Antonio de Padua, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak ng aming Panginoong si Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangat papuri sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubilin na managagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inaanyayahan po yung mga magulang ng bagong kasal, mga ninong at ninang sa likuran po nila. Tayo po'y manalangin para kina Francis III at April. Kaya ganun po yung kamay natin. May distansya lang po sa bawat isa para hindi po tayo masita ng anak. Ama naming banal, nilikha mo ang tao bilang lalaki at babaeng iyong kalarawan upang sa kaugnayan sa pag-isang dibdib ay may saktuparan ng iyong layunin sa lupang ibabaw. Ama naming mapagmahal, lubin mong sa pamumuhay na mamag-asawa sa pagmamahalan ay mamadaagan ang tipan ng iyong paghirang na iyong minarapat ipagkaloob sa iyong sambayanan upang ang pinahihiwatig mong lubusan ay maglahad ng pag-isang dibdib ni Kristo at ng sambayanan. Kaya naman inihiling namin na sina Francis III at April Rosette ay gawaran ng pagbabasbas ng iyong kanang kamay. Pagalaw mong sa pagsasama nila habang buhay, kanilang mapagsaluhan ng pag-ibig mong bigay, at sa isa't isa'y kanilang maipamalas ang iyong pagkikipisan sa pagkakaisa ng damdamin at isipan. Bigyan mo rin sila ng matatag na tahanan at mga anak na huhubugin sa mabuting balita ng anak mong mahal para maging maasang kaanib ng iyong simbahan. Marapatin mong mapuspos ng pagpapalang babaeng ito na si April Rosette upang bilang asawa ni Francis at bilang ina ng magiging mga anak nila, kanyang maganap ng may pagmamalasakit ang tungkulin sa tahanan. Gayon din naman pangunahan mo yung pagbabasbas sa lalaking ito na si Francis III upang kanyang magampanang marapat ang tungkulin ng asawang matapat ni April Rosette at amang mga asahan ng kanilang magiging mga anak. Ama naming banal, pagbigyan mo sila sa pagdulog sa iyong hapag bilang mga pinagbubuklod sa pag-ibig na wagas upang kanilang mapagsaluhan ng piging na di magwawakas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Marami pong salamat. Pwede na pong bumalik sa kanilang upuan. Manatili na lang po nakatayo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yung sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin ka ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Magsiluhod na po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad kayong mga inanyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po doon sa tatanggap ng banal na komunyon, huwag na pungasin yung face mask, pagbalik nyo na lang po sa kanilang upuan. Pwede na pong pumila. Nalinyahan po yung nag-aalis ng hall. Mag-aalis po ng day.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong loobing makaisa ay panatilihin mong umiiral sa mga nagsalo sa haing nagbibigay buhay. Pamaligin mong nagmamahalan at nagkakaisang ng kaloob at kaisipan sina Francis III at April Rosette na pinagbubuklod mo sa banal na pagsasama at iyong pinapagsalo sa pagkait-inuming pagkakaisang ibinibigay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Francis III and April Rosette, habilin ko sa inyo, mga bagong kasal, mamuhay kayong lagi sa pag-ibig at katapatan sa isa't isa at sa Diyos. April Rosette, pag-ibig may patunayan sa pagiging butihing may bahay na may pananampalataya, kabanalan at pag-ibig sa may kapal. Francis, may bahay mo ibigin gaya ng malasakit ni Kristo sa simbahan bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama na nasa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyo mo hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos amang makapangyarihan ay siya namang magbigay ng kagalakang dulot ng mga anak na sa inyo'y sisilang at ang kanyang kasiyahan ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Ang bugtong na anak ng Diyos ay siya namang sa inyo'y tumuwang sa kahirapan kaginhawaan ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Ang Espiritu Santo ay siya namang magdulot ng pagmamahal na nagumapaw sa inyo ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayo na taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Marap kayo sa kanila. Palakpakan natin ang mga bagong kasal. At ngayon, Francis, pag-ibig mo'y patunayan kay April Rosette sa pamagitan ng kiss. Okay. Yan. One, two, three. Nice done. Coming to the Holy Union of Francis and April. We will now proceed with the pictorial sequence. Please come forward once more.
Thank